Cagayan River anaa mismo sa ang pinaka uluhan ini mo ang Del Monte ng mga plantasyon. Mga kinahanglan badlungon na nato ang Del Monte o kinahanglan mag-usap na sila sa ilang panginabo o negosyo tungod kay nakadaot na kini kayo sa atong kinaiyahan. Wala kami magkinahanglan og ilang kwarta. Dili kinahanglan nato dawaton ang blood money. Ang blood money gikan sa kining blood money sa kining DMPI. Ang importante mahigmata na kita o ato ng badlungon ang tanan nilang mga daotang binuhatan. Sir, before ba sa pag-atake niyo sa Del Monte, sir, naka-communicate ba kamo sa uluhan sa Del Monte? Come again, please. Sir, before mo ni-atake sa Del Monte, nakipag-communicate ba kamo sa mga liderato sa Del Monte? Niadtong panahon sa Sindong among gisulatan ang DNPI nga unta mo hatag sila og tabang adto para sa mga ining biktima apan og makigistorya sila kalambigit sa kahimtang sa kinaiyahan, kahimtang sa mga lumad nga nadislukar sa ilang plantasyon, kahimtang sa mamumuo og mga mag-uuma. Sa tinuray lang 50,000 ka hektarya ang giyakaan karon sa DNPI. Kung ato ka na masubdivide ngadto sa mga mag-uuma, libo-libo ka mag-uuma ang makabaton og yuta. Apan mahimong dili radikal lang atong pagkahimuon. Importante lang magkaistorya ang management sa DNPI o ang revolusyonaryong kalihukan. Apan ang ilang gihimo, gibaliwala nila ang maong sulat, wala gani nila acknowledge nga nakadawat sila sa maong sulat. Mao nga nagdesisyon ang North Central Mindanao Regional Committee nga himuon ang pag-atake o planuhon aron nga mahatagan og leksyon kining mga multinational corporation nga nagadawat sa atong kinaiyahan, nagadislukar og nagahikaw sa katawan sa yuta og mga lumad og nagadaog-daog sa atong mga mamumuo. Kung panalitan kanagyong buluhisan ang gustong angkon sa amo sa Armed Forces of the Philippines, ila na lang ang kwarta sa DNPI kay kana nga kwarta dugo ang bukti ana sa 2,000 kakatawhan nga nahanaw tungod sa pagbaha nga ang nag-ugat hinungdan mao kanang halapad nga plantasyon sa DNPI sa ibabaw sa Cagayan de Oro. Kaoris, naabay samaran sa inyong kampo sa netabong pag-atake sa Del Monte kagabi? Naay samaran nga civilian usa, naay namatay nga kining kadri security og napay duha nga samdon. Gikasugot namo kayo sa nasamdan nga civilian, aning kamot kami mo reach out unsay amo matabang kanila. Sa mga kadri sila mismo ang dunay kasalanan tungod kay nganong misukol man sila nga unta ang pag-adto sa mga NP mo man lang pagpahimangno sa Del Monte Pineapple, Philippines. Sir, napapamoy laing plano nga mulusog pa sa uban mga dakong planta sa Bukidnon o ubang pandapit din sa Northern Mindanao? Giauhab namo ang tanan mga pirsa sa Mindanao nga kung asa na ang Dol o Del Monte Pineapple magahimo og lakang sa pagsanksyon o pagsilot niini nga mga kumpanya nga sa pagkaron nagapadayon sa paspas nga pagpalapad sa ilang plantasyon sa tibuok isla sa Mindanao. Ang among hinanaling demanda na una, undangon nila ang mga ekspansyon o magpakita sila og interes nga makigdialogo sa revolusyonaryong kalihukan. Sir, daghang salamat ka, Oris, spokesperson sa NDF Mindanao. Daghang salamat og mabuhay ang testigo. Og dili mo to ang kampo sa kasundaluhan sa rason nga gipagula sa NPA kalabot sa paglusob niini sa usa ka planta sa Bukidnon. Testigo si Joe Legaspina. Kakurat sa kadaghanan ang kalit kapag sulong sa No People's Army sa Camp Phillips o guban pang parte sa Bukidnon kung asa nahimutang ang dakong kumpanya sa Pinya nga maoy target sa pagsulong.
Sa gipagawas nga statement sa NPA, nagkanayon nga usa nila kini kapag pakita sa ilang revolusyonaryong kalihukan sa dili patas kapag dumala sa kumpanya ngadto sa ilaang mga empleyado. Ang pag-okupar sa yutang gipanag-iyahan sa mga mag-uuma ingon man ang epekto sa mga higanting kumpanyang gitikad sa Bukidnon nga midaot sa kinaiyahan. Well, again, they should stop violating the Karil. No? They are one of the signatories. And besides, they should not attack the civilian installations. No? Hindi dapat natin inaatake yung kung saan mayroong mga civilians na pwede madamay, especially sa pinatay nilang security guard at yung dalawa pang binaril na security guards. Apan sukwahi ang gitudlong rason sa kasundaluhan ang wala paghatag sa kumpanya sa gipangayong revolutionary tax alang sa permito campaign karong umaabot nga eleksyon ang hinungdan sa pagpangatake sa 8 grupo. One reason that we're looking into is yung pag-conduct nila ng atrocities like attacking the soft targets. No? It is more of to project force. No? Nandyan pa sila, malakas pa sila, dapat pa silang katakutan para mabigyan ng justisya o ng lakas yung pagpanghingi nila ng permit to campaign and permit to win this coming election. So doon natin makikita kung anong klase na mga tao itong mga New People's Army. Itong mensahe namin sa kanila, if they have really a grave issue, no, then bring it to the proper forum. Do not conduct atrocities, do not conduct killings or burning. Meron tayong justice system. Tukmang disposisyon sa nasabit ka insidente, ilan ang usab gitunan. Joe Legaspina ang inyong testigo. Human gisunog ang mga ekipo sa Del Monte Compound, kapitan sa Barangay Dalayan ug 5 pa kaubang mga sibilyan. 3 ka oras nga gi-hostage sa matod pa mga NPA. Atong ibalik si Joanne Tabique live. Human gisunog matod pa ang pipila ka mga ekipo sa Del Monte Compound, mga hostage usab sa NPA, ang barangay captain o ang pipila ka mga residente sa Camp Phillips, Bukidnon. Hangtod sa karon dili pa katuo ang barangay kapitan sa barangay Dahilayan, Camp Phillips, Bukidnon nga si Kapitan Winilio Sahunay nga nakalikawas siya sa pagka-hostage kaniya sa mga NPA pasado alas 7 kagabi. Gikuha matod pa siya sa kapin gatos ka mga armado nga tao nga naka-uniforme og pulis. Diri nakaparking akong sakyanan. Tapos katungban diha ang mga armado. Dahil pila ka sakyanan ang makita. Kan ulum. Anong ka sakyanan? O naay gasulod sa kuha, naay sakyanan nga na una sa ban. So ang nanaog sa ban mga naka-uniforme og pulis. Di abi ni mga pulis dito na. So yung nga sir, salamat sa inyong pagani kay naa mo tuloy sa pilit nga nag-responde ko. Ya. May kay naa mo. Kung sa dili man mi pulis, kuan man mi. NPA man mi kami ang nagtuloy sa Phillips. Tungod sa gitek sa iya sa netabong pagpanuli sa Camp Phillips na alarma ang maong kapitan og niresponde kini. Mao nang dali-dali kini nga nisulod sa iyang salakyan apan pag-abot sa unahan giharangan kini sa mga armadong lalaki nga gituhuan niya nga mga pulis. So, karga ko sa ilang sakyanan, nabilan akong sakyanan dere. Nakasuga. So, idala ko nila dito sa unahan sa Brown, Kalugmanan. Da sa Losang, uriyahan ko nila nga didilit nila ng report para sila kanang manumbong sa pulis. Pag-abot sa Abron, Barangay Kalugmanan, Manolo Fortich, nakig-istorya ang mga NPA kaniya. Ug human ini, pasado alas 9 sa gabi, gibuhian siya sa mga NPA. Kining usa ka sibilyan usab na usa sa mga gi-hostage sa NPA, nakahinabi ang usa sa mga commander sa maong grupo. Dahil na gibalik ko sa mga commander nila, 2 ka commander. Wasad ko mila kung kinsa itong kundira kaya pangungguna ko itong nangangkiti lagi. Ang kuana nila nga ako kuno gasumbong ako sa military na din ko bang ko sukad mo kagsumbong na mura to lang ila kong gibali-bali lagi hapit lagi ko itiunan lagi ko nila na, pero as ko dato ang ko ano kay tungod ko no ubos ra kayo mga sunduhan mga tao magano ko magantos mi nga kuan among sweldo gamay ra kayo. Duha ka lalaki matod pa nag-drive sa gisakyang elf sa NPA. Detenado karon sa Manolo Fortich Police Station. Testigo si Joanne Tabique.
Gikondina sa kasundaluhan sa 4th Infantry Division Philippine Army ang gihimong pagpangatake sa rebelding grupo og NPA sa Camp Phillips Bukidnon kagabi nga gikamatay sa usa ka security guard og miangol sa tulupa ka mga tao. Kanang yung ginawa ngayon ng New People's Army is a violation of the CARIL, no? Or Comprehensive Agreement for the Respect of Human Rights and International Humanitarian Law. Alam mo, hindi dapat tinatarget ng New People's Army yung civilian installations, no? As embodied in the agreement. Usa ka niluog matud pa kini nga binuhatan sa grupo kung asa lakip ang mga inosenteng sibilyan ang nadamay. So, ang question ngayon, are they withdrawing as a signatory of CARIL? So, yan ngayon, ang ginagawa ngayon ng mga New People's Army, no? They are targeting the soft targets. When we say soft targets, these are the people or corporations who cannot defend themselves, no? Sayod matud pa sila daan nga adunay pagpanghulga sa nasampit nga pag-atake sa grupo apan wala nila damha nga ana ang panahona himuon ang pagpangatake. However, and unfortunately, we cannot truly determine the exact time of their attacks, no? But again, you can see naman yung response time ng ating kapulisan at ng mga sundalo at kami nakadiretso din kaagad sa pursuit operation. Dugang pa sa opisyal nga andam sila sa hulga sa matod pa planong paglusob subli sa NPA, wala usay dapat kadlukan ang publiko. Sa karon naka-red alert na ang mga kasundaluhan.